Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ivan de Solomon at malugod namin kayong tinatanggap sa ating podcast ngayong araw. Sa episode na ito ay tayo ay magpapalakas at magbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng pagtatalakay sa kaganapan at mga pagsubok natin o namin sa buhay-buhay. Tama ka dyan, Carl. Sa pamamagitan ng podcast na ito, naway magkaroon sa inyo ng aral na tatatak at magagamit nyo bilang inspirasyon. Pero teka muna mga katropa, ano nga ba yung pamagat ng podcast natin ngayon? Buti na tanong mo yun, Abraham. Buti na tanong mo yun, Joshua. So, yung podcast natin ng ngayong episode ay pinamagatang Bakit ang buhay parang roller coaster? Wow! Ang podcast presented to you by Kibat Kichu. Ang kwento mo ay isang patunay ng lakas ng loob. Yan, grabe naman pala yung magiging episode natin ngayong mga araw, katropa. So, ang galing no? Saan ba nagmula yung kibat kidyo na yan? Saan ba galing yan, be? Saan nang galing yung ano natin? Kibat Kiju, pangalan namin yun. Oh. Ano yung K? Carl. A? Ay, B pala, B. Ay, Ivan eh. Ay. So, Steve. B for Brian. A for Abraham. T for Tiffany. Q for Quinlyn. At Jane naman para kay Joshua. Yes. Ayan. Since nabanggit naman na kung tungkol saan yung episode natin ngayong araw, paano or basta, let's start. So, kailan ba kayo nagkaroon ng since nga ang title ng ating podcast is Roller Coaster, kailan kayo or may mga experience ba kayo na nagkaroon kayo ng roller coaster emotion? So, At simulan unahan natin. natin yan Ay, kay Tiffany. Ako, wala eh. Anong wala? Dapat mag-share tayong lahat eh. Siguro, kukwento ko na lang yung sa kaibigan ko. Siguro sa kaibigan ko yung nangyari sa kanya yung paano nag-message sa kanya yung tatay niya na ang tagal niyang hindi nakita. Kumbaga parang nagulat na lang daw siya na may nag-message sa kanya kung siya daw ba yung anak niya or siya ba yung matagal nang hindi niya nakikita. So yun, parang sinasabi niya na nag-roller coaster. Nag-roller coaster. Roller coaster daw na parang yun nga, may nag-message daw. Hindi niya daw alam kung ano yung magiging reaction. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya kasi parang nakilala niya yung tatay niya or yun. malulungkot kasi matagal niya hindi nakita nila. Kumbaga parang nung bata parang daw siya na dun sila hindi nagkita dahil naghiwala yung parents niya. Yan, paiyak na si Tiffany. Kaya mo yan. Ay, Issue po. Kayo naman, Manuel, may share ka ba na experience? Ako sa tingin ko nakaranas ako ng parang roller coaster yung buhay ko nung high school kasi sa pamamagitan ng, di ba, nakwento ko naman sa inyo na yung sa binubuli ako nung nakaraan. Parang normal day lang yung lahat. Tapos parang biglang may mga taong mga asar sa'yo, parang lalaitin ka. Sa una, tawa-tawa lang ako, di ko sila pinapansin. Pero habang tumatagal na, parang mas dinadamdam ko yung mga sinasabi nila o mga panglalait nila. Pero na-realize ko na hindi ko dapat sila pakinggan or gawin ko lang yung kung ko, hindi yung yung sinasabi nila sa akin. Napaka-strong naman niya, B. Gusto ko yun. Gusto ko yung hindi ka nagpapa. nakayanan. Di ba? Very good ka dun. Ako na. Pwede tumabi na. Ayun, ako yung naka-experience ako ng parang roller coaster emotion. Nakwento ko naman yun, di ba? Na yung time na nung grade 6 ako kasi ayun ata yung pinaka masalimuot na nangyari sa akin. Masalimuot? Ano yun? Word of the day, masalimuot. Basta ayun, kasi syempre, nagulat na lang kasi yung mga magulang ko na parang bumagsak yung katawan ko kasi bigla ko nang hina. Tapos pagkadating namin sa hospital, nalaman namin na sabay-sabay na pala yung sakit ko noon. Kaya ayan, una, ang nalaman is dehydrated ako. Next naman is
bababa yung red blood cell ko. Which is anemic ako. Tapos Ano yung white blood cells? nagbabay siya. Puro white blood cell yung nasa katawan ko. Nagbabay lahat ng red. Tapos nung ayun na-confine ako ng 3 days. Tapos, syempre, pinalaboratory ako na para malaman kung may iba pa bang sakit. Ayun, nalaman dun na may may pala ako. May pneumonia. Ayan. So, ayan, si bakla, masira ang baga. Hindi lang yun, meron pa. Hello? Ayan, alam niyo yung Bill. Roller coaster talaga, no? Oo, sobra, Hindi ko alam makifeel ko kasi kapag gugulat ka na lang. Literal na pababa pataas. Ano yun siya rin? Ang tawag yung ultrasound. Ayun, ganoon ako. Hindi dahil buntis ako bakla, walang ganun. Basta yun, nalaman na namamaga ang kidney ko. Kasi ang tao na to ay mahilig sa maalat, sa soft drinks. Kaya gayahin niyo ako. Pang ilang buhay ko na to. Basta ayun. Kaya sobrang roller coaster yun kasi syempre 3 days ako naka-confine na, tapos makikita mo yung mga magulang mo na nangihina kasi pag nakikita, sabi nila sa akin yung mismo na nakita nila ako nangihina, parang sila din daw, parang sila din mismo bibigay yung katawan na sa sobrang lungkot kasi makikita mo yung sarili mong anak na nangihina sa higaan. Tapos ayun. Wala na dapat ako ng pag-asa nun kasi promise me, kapag kakausapin ako ng doktor, sasabihin sa akin, ganito gagawin sa'yo. Tapos, syempre ako papanghinaan ako ng doktor. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba yung ganun sakit. Hindi ko alam kung baka bukas wala na ang tao sa tabi niyo. Dead lalo. Iniisip mo yung baka mamatay ka. Ayun talaga ang inisip ko. Kasi sa sobrang sabay-sabay. Like, syempre, di mo alam kung kailan ba oras mo. Kaya ayun. Sobrang bakit nandito ako ngayon? Dapat wala na to ngayon din. Joke lang. So, next naman. Ako naman, naranasan ko yung parang roller coaster yung buhay ko ngayon. Ngayon, nag-aaral ako kasi pinagsasabay yung pag-aaral, yung sa bahay, mga family problem, iniisip ko rin. Tapos yung sarili ko, pinapabayaan ko na lang. Hindi ko na alam yung gagawin ko sa sarili ko, ganun. Hindi ba kasi yung, syempre yung pinagdadaanan ni Ivan, nakaka-relate tayo lahat. Kasi lahat naman tayo na. estudyante dito Yung pagod na pagod ka sa school, tapos pag uwi mo sa bahay, nag-aaway yung nanay tatay mo. Naranasan ko din. Hindi siya like, ang sobrang bigat ka sa pakiramdam. Tapos Parang- hindi mo siya malabas. Well, pero nung time na yun, may nakakausap ka rin na nalabasan ka. At kinikip mo rin. Alam mo yung gusto mo umiyak pero walang lumalabas na luha. Manhid na siya, Sobrang sakit. Sa puso na mayroon. May tayong ginagawa. Alam mo, feeling ko nga iniisip nila, nakaupo ka lang naman niya sa school, nakikinig ang teacher mo, diba? Di nila naisip na napapagod din ako. Pero hindi ko rin sila na napapagod din sila sa trabaho nila. Pero, ngayon na nakwento na natin yung parang roller coaster na buhay natin, ano ba yung naging solusyon natin? Ano ba yung napag-aralan natin? Sa senior mo, ano yung parang, naging solusyon mo? Naging aral. solusyon mo or nakuha mong aral? Siguro yung pagiging, yung sinabi nga niya na parang lahat ng tanong niya nung bata siya, nasagot na nung nakilala niya, yung namit niya yung tatay niya. Parang yung dami niya tanong sa parents, sa nanay niya, pero nung, yun nga, nakita niya na message yung tatay niya, parang sa tatay niya lahat ng sagot. Kung hindi masagot ng nanay niya. Para naman sa ating next contestant, Para sa akin naman, siguro yung ginawa kong solusyon doon, yung hindi ko sila iniintindi yung mga masasamang sinasabi nila sa akin. Parang hinahayaan ko lang sila na kung ano man sabihin nila kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi naman totoo, gano'n. special guest po natin. Ang ating hashtag for today ay Deadma sa Basher. Yan. Sa ikaw naman. Ano? Hindi, so, syempre yung natutunan ko sa naging experience na yun is hindi naman sa sinasabi ko na kapag may mga problema, syempre dapat sa buong buhay natin, dapat tayo, may
hindi mawala yung tiwala natin kay Lord. Kasi, syempre, ano, buhay mo, biglang mo na ibo ko. Hindi. Hindi kasi ano, kasi, syempre, nag-iisa ko nun. Tapos yung malalapitan ko lang talaga nung time na yun, si Lord. Kaya, lahat ng mga, ano, katanungan ko nun, kay Lord ko lang, ano, sabi ko nun, ano, Lord, kung ano, hindi mo naman kasi ibibigay sa akin to kung hindi ko kakayanin. Kaya, may tiwala ako sa'yo na, syempre, kaya ko. Di ba? Ayan, eh. Tama, kaya, huwag kayo mawawala ng faith kay Lord kasi nandyan lang siya lagi, hindi siya mawawala. Tama. Yes. Tulad nga ng sinabi ni Ferrer, tuwing linggo lang ako nakakaranas ng saya. Kapag kumakanta kami dun sa may church namin, di ba, ako yung worship leader doon, ang saya-saya sa puso kapag Alam mo, ang gaan sa feeling, di ba? Oo. Ranas ko yan, may totoo. Magsimba kasi. Hindi, Season na kami. promise kasi ano, pag nakanta no, yung mga worship song, Parang nawawala yung pagod magugulat mo, ka te. na lang gumagalaw ng mata mo, Ang nakikiano saya. ka na. Kung mapapansin nyo, tuwing Monday, para iba yung hangin ko sa inyo. Parang Kasi iba yung iba yung aura nangyari mo. nung linggo. And then, kahit na medyo nawawalan pa rin yung parang yung faith mo kay God, parang ganun ka talaga, dahil sa mga pangyayari sa buhay mo. Nakakayanan pa rin, tas alam ko sa puso ko na lagi nandiyan si God. Tama. Sabi ko, Never siya mawawala. be faithful. Narinig nyo? Amen. Siguro Always mong believe narinig in nyo yan. God. Yes. Panoodin nyo Kayo. Kahit anong roller coaster na dumaan dyan sa buhay nyo, Kaya nyo yan, be. kaya ba yan? Hindi. Ay, isa. Sumabay lang kayo sa ano, Sakay lang takbo. kayo, be. Ganun lang. Sakay lang. Wala. Enjoy lang kayo. Kaya ano pa? Tara na. Sakay na. Ayan, so before tayo mag-end, I will also like to thank those people behind this microphone. This is Winlin, Brian, Abraham, sa pag-help sa amin na mag-prepare ngayong araw. Ayan, sa pagtatapos ng episode na ito, inaanyayahan ko kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay sa pag-unlad sa sarili. Huwag tayong mawala ng pag-asa at manalig sa inyong mga kakayahan at patuloy na magsumikap upang maratingan inyong mga pangarap. Kaya maraming salamat sa pakikinig ng aming episode at ito ang Bakit? Take 2, be. Ayan, so maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na episode at ito ang Bakit ang buhay ay parang roller coaster? A podcast by Kibat Kidu.